Going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nagbigay siya ng mga basihan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. So, in other words, partner, natabunan. Kasi supposed to be, di ba, yung kay VP Sara, kahapon lang yung lumabas yung pan-third part. Oo. Yung pan-third part. Di ba? Pero nasa pawan ito. So, mukhang wrong timing din si VP Sara doon, di ba? So, ang mangyayari niyan, partner, since may lumabas na, di ba? Lumabas na babawasan, na-reduce na yung kanyang pondo, 700 plus na, di ba? Hindi na umabot ng 1 billion eh. The House Appropriations Committee recommends reducing the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President to 733 million pesos from the original request of 2 billion pesos. The panel senior vice chairperson Stella Kimbo says Thursday, September 12, the slashed 1.3 billion pesos will be realigned to projects of the Social Welfare and Development and Health Departments. The decision is not yet final and will be subject to the approval of the plenary, which starts next week. The move comes after Duterte and the entire OVP snubbed the second round of committee-level budget deliberations. Duterte claims she is being politically harassed by the House, which is led by President Ferdinand Marcos Jr.'s cousin, Speaker Martin Romualdez. So, ang mangyayari yan, partner, ito tandaan mo, isisisi na naman yan sa Kongreso. Nako. Oo. Isisisi na naman yan. Kasi di ba pinag-usapan nila yung defund? Di ba? Na malamang ma-defund. Ibig sabihin, is either piso budget, zero budget, babawasan. Anong sabi niya, partner? Anong sabi niya? Kaya naman daw nila kahit maliit yung pondo. Diba? Nadinig mo ba? Napanood mo ba yung video, yung pan-third part? Hindi ko masyadong nadaanan, Attorney Claire. Oo. So, ang sabi niya doon, partner, kaya naman daw nila. Maliit lang naman daw yung OVP. Okay. Kaya naman daw nila, kung makakaraos sila na maliit lang na pondo. Ma'am, regarding naman po dito, kasi sa plano daw po nila, ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Si VP Sara nga, si VP Lenny nga, di ba? Di naman kailangan na malaking pondo, pero nakakatulong siya, di ba? That's true. So, kaya tingin ko dito, partner, isisisi ito sa Kongreso. Nako po, yun lang. Attorney. Isisisi ito sa House. Isisisi ito sa Senado. Nako po. Kasi 'di ba, yun yung dahilan kung bakit siya gumawa ng video para ipakita sa tao na ako yung kawawa. Yun, ang nangyayari. 'Di ba? Na ako yung kawawa. Nandiyan naman yung aking nandiyan naman yung aking proposed budget. Pero dahil sa pamumulitika, binigyan nila ako ng maliit na pondo. Yun. Di ba? Kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap na mga pamilya.
dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma'am, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin at nabigyang linaw po ang mga issue nga ngayon ay headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat po ni Madam Vice President. Thank you very much. Shukran. Sa mangyayari niyan, partner, hindi, yung liitang pondo na yon, ipapakita sa tao, papakita niya sa tao, oh, I told you, I told you. Sila lang ang nagko-control ng budget. Yun. Kasi di ba? Tanda mo yun? Dalawa lang tao ang nagko-control ng budget yan. Ngayon na isiwalat ko na yan. Talagang ako ay kanilang ipipin down. Ipitin nila ako sa maliit na pondo. Nakikita ko na Attorney Clara. Kung paano yung papaikutin, partner, di ba? Kung paano yung papaikutin, yung issue na ipapakita niya sa tao na pabor. Di man ako pumunta dyan. Pumunta ako dyan Pumunta ako dyan sa hearing Binuli niyo ako Di ba? Nag-stick to the plan kayo. Kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya na limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico, tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo.
Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Correct. Na 125 million lang ang pag-uusapan. Sabi nga niya doon sa video, hindi ba tignan nyo halos? 90% yata sabi niya, halos 90%. Ang tanong sa akin, puro 125 million confi funds. Aha. Kasi yun talaga yung plano nila, sirain ako. Bakit pa ako pupunta? Di ba sa inyo, ba't pa ako pupunta? Ba't pa ako kasagot? Kontrolado naman ang dalawang tao yung budget. Paano na nga ito, Attorney Claire? Ganyan na nga ang nangyari, hindi ba? Ang problema, partner, kasi, hindi niya inisip na dapat niya yun ipaliwanag. Kailangan niya i-justify yun, budget niya. Kasi may mga umaasa din naman sa kanya. Sa mangyayari yan, parang siguro ang lumalabas yan, partner. Ang ibibigay na lang sa kanya, pampasweldo. Nako. Saka pambayad siguro ng mga pang sa maintenance. Oo. Saka pambayad siguro ng mga pang sa maintenance. Oo. Ay, maintenance sa utility. Sorry. Hindi, ano bang exact words dun? Hindi ba ito, hindi ko alam, ma-demoralize, mas lalong hindi makakakilos ang Office of the Vice President? Sabi niya, wala namang sapat na pondo di ba? Partner. Alam mo, sabi ko, bubwelta pa rin sa kanya pag sinabi niya hindi ako makakakilos Kasi binigyan siya ng pondo before. Ito, pinag-usapan natin kagabi, di ba? Binigyan ka ng malaking pondo, di mo naman ginastos Oo. Secondly, Madam Chair, I just would like to summarize the concerns or issues being raised by my colleagues in today's budget hearing. Number one, Madam Chair, it is apparent in the statements made by the Commission on Audit that there are inefficiencies on the part of the Vice President. Let me give you a summary, Madam Chair. For instance, in the program of the OVP, which is the Magnegosyo Taday, wherein the budget allocated is 150 million pesos. And based on the report, it is only 600,000 pesos or 0.40% were utilized as of December 31 of 2023. Secondly, Madam Chair, it was presented a while ago, the excessive rentals of the satellite offices and storage spaces of the Office of the Vice President. These are the questions, Madam Chair, that could have answered no less than by our Vice President. Oo. Yun. Di ba, inuna mo nga yung confidential funds mo, yung yung pang negosyo mo para sa mga constituents, hindi mo naman ginastos. Nako. 600,000 lang ginastos mo out of the 150 million. So, ano tinrabaho mo? Di ba? Well, Ang problema niyan, partner, syempre, wala siya magagamit na pang politika. yun lang, Attorney Claire. Oo. Kasi wala siyang extra budget Mahirap pa siya umikot. Di ba? Next, Madam Chair, I would like to emphasize the redundancies on the socio-economic program delivery, wherein these programs are being given by other agencies under the executive department. And that is why I just would like to be clarified why the Office of the Vice President is also giving the same assistances, given the fact that these are already existing and there are other agencies that handle these programs. Another issue that I would like to raise, Madam Chair, unfortunately this could not be answered by the Vice President, is the excessive travel and representation expenses. The budget includes 62 million for traveling expenses and 87.9 million for representation expenses. These amounts, Madam Chair, are unusually high, particularly for an office that does not have an extensive field presence or international role, unlike departments such as Foreign Affairs. Therefore, Madam Chair, the necessity of such large travel and representation budget could be questioned. Kasi yan lang yung pera mo. Pero, kasalanan ba ng House? Kasalanan mo yan
Di ba? Ang problema lang ngayon, partner, sabi ko nga, since nagkaroon siya ng video na ngayon na gano'n, yan niya yan. Gagamitin. Isisisi niya yan sa house. Nako. Na, planado. Nag-stick to the plan sila na ako ay i-defund. Nako po, attorney. Oo. Madam Vice President, it seems na there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you also called that person po. Ano po, can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na. Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit? Napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at akihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Diba? Yun. Well, kung matalino naman ang ating mga kababayan, Attorney Claire, ano nila yan, matitimbang, di ba, Attorney? Oo. Naku, sana nga partner, syempre merong pa rin, alam mo naman ng mga Pilipino Oo. Pag underdog ang dating, doon sila. Pero sana makita nila yung underdog talaga at yung nagpapa-underdog lang. Oo. Kasi binigyan naman ng pagkakataon, Attorney Claire, hindi ba? Oo. Saka ang dami niyang although ito partner, yung siniwalat naman niya kasi na 2 tao lang ang nagmamanipula ng budget. Sabi ko nga, parang hindi pwedeng sila lang. Kasi may counterpart yan, kaya nga may Senado, di ba? Unless ang Senado ay makikipagsabuatan din. O di banggitin niya rin kung sino yung kasabot ng dalawa na yan. Hindi lang yun sa House. Di ba? Yeah. Hindi naman yan maaoohan kung walang counterpart sa House. Di ba? So ang dapat niyang ibunyag lahat. Huwag kang mamili. Di ba? Sabi nga nito, kung seryosong usapin yan, at maaari man talaga nagaganap yan, partner, lahat kayo dyan, magkakasabwat. Yun lang, Attorney. Pati siya. Oo. Pati si VP Sara. Kasi, bakit? Ikaw ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon. May hawak ng pinakamataas na posisyon. Diba? Pangalawang pinakamataas na posisyon. Pero bakit hinayaan mo? Ayun. Diba? Ba't mo hinayaan? Kung tutusin, yun na yung time mo to shine. Diba? Dapat ikaw na yung nagsalita ng ganyan. O di ba, ibinulgar mo yan noon, nung hindi ka pa nakakatanggap ng confi funds, at hindi mo inubos yung confi funds, imaginein mo, partner, para saan yung confi funds mo? Yung mga katabi mo pala, yung mga terorista, dahil nagnanakaw ng pera bakit hindi mo muna ginamit yung confi funds mo para sa kanila, laban sa kanila, yung mga nangungurakot? Diba? Ang layo ng tingin mo, katabi mo lang pala yung mga magnanakaw. Tapos hindi mo binulgar, alam mo naman na. Diba? Ikaw yung isa sa mga irresponsable dyan.
isa ka sa isa ka sa, kumbaga, kasabwat ka rin. Mm-mm. Diba? Kaya Kung may nangyaring ganyan yan, kagustuhan mo rin. Kaya nga ang tanong, Attorney Claire, ng iba nating mga kababayan, paano makakakilos ngayon ng Office of the Vice President kung ganyan kaliit ang pondo, hindi ba? Ang unang tanong, partner, Mm. kumikilos ba siya talaga? Oo. Nagtatrabaho ba siya talaga? Di lalo na ngayon, Attorney Claire, Kung dating binigyan ka ng pondong milyones, di ka nagtrabaho, Mm-mm. di dapat ito na lang talaga bigay sa'yo kasi hindi ka naman nagtatrabaho. Ayun Diba? na. Sinabi nga ni partner, sinabi mismo ni Congressman Zaldico, tamad siya. Mhm. Budol na nga daw, tamad pa. Nako. Dahil nga, hindi nga daw yan pumapasok sa opisina ng DepEd. Kung noon na may sapat na pondo, hindi nga nagamit yung iba, may natira. Di lalo na ngayon, Attorney Claire, anong aasahan natin? Hindi ba? Oo. So, ang sa akin ang partner, ganito dapat. Kung, di ba, bumuelta kasi siya kay Saldico, saka kay Martin Romualdez, kay Speaker. Binueltahan niya, di ba? Binatikos niya. Binatikos siya pabalik. Di ba? So, anong dapat gawin ni VP Sara? Kumuha ka ng ebidensya, wag lang bibig, wag lang bibig. O patunayan mo na tama yung sinasabi mo. Patunayan mo na korap sila. Yun. Nako, ayan namang posibleng dyan nga patungo yan, Attorney Claire. Pero ang sabi naman po ni Representative Kimbo, Attorney, hindi pa naman ito pinal na inaprubahan ng House of Representatives, kundi ito yung rekomendasyon ng komite sa plenaryo pagdedebatihan na kung saan pagdedebatihan pa ang proposed 2025 national budget. Yan palang yung resolution nila diba? Pero, yung ito yan mga kayubi. Ikaw na kliyente ko, halimbawa, ikaw na kliyente ko. Kunyari ako yung sponsor kasi kliyente ko siya. So pag-usapan natin parang lawyer. Ikaw na kliyente ko, tinutulungan kita. Tutulungan kita para manalo ka sa kaso. Tapos hindi ka uma-attend sa hearing. Di ba, lawyer na ako, halimbawa. Hindi ka uma-attend sa hearing, hindi ka nagsasalita, hindi mo dinidepensahan yung sarili mo. Samantalang criminal case ito. Tapos gusto mo ako, na lawyer mo, ipaglaban kita? Ganun yung partner Parang sa budget. Para siyang kliyente. Sinong kliyente? Sinong lumalabas na lawyer niya? Si Representative Adjong. Kasi kailangan niya, diba kailangan niya na ma-justify yung proposed budget niya. So, ano sabi ni Congressman Adjong? Kinausap niya. Siya pa lumapit. Baka pwede tayo mag-meet. Kita tayo kasi para po madepensahan ko yung budget nyo. Nakipagkita ba? Hindi. So, bakit magiging interesado pa yung sponsor or yung lawyer kung yung mismong kliyente hindi ayaw lumaban? Tama, Attorney Claire. Yun. Diba? So, paano mo i-justify, VP Sara, na dapat nung makuha yung 2.5 or 2 billion kung hindi mo naman kayang i-depensa dyan sa hearing sa House? Diba? Sabi ko, para yung thesis, binaba mo ng teacher. Yun sa panel, diba? Na mga judges mo, judge, ito po, lahat yung ako, bigyan ko kayo bawat isa. Basahin niyo po. Bahala na kayo kung ipapasa niyo ako o hindi. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Diba? Attorney. Tapos, ikaw na kliyente, halimbawa, minsan ay natanong ka, papasaringan mo pa o hindi maganda yung mga sagutan mo doon sa mismong i-interview, hindi ba? Ang sponsor. Parang, halimbawa, di ba, sabi nga, didepensa ka ng thesis mo. Tapos, aawayin mo. Diba? Yung mga judges mo lumalabas, yung panel of judges mo, sila yung magbibigay sa'yo ng grades. Since ayaw mong i-depensa, sabi niya, bahala na kayo kung bibigyan niyo ako ng grades o hindi, kung tatanggapin niyo yan o hindi. Ay so, talagang, yun. Anong mararamdaman ng diba, nasa panel? Papasa. Mm-mm. Hindi ko naman
di ba, pag binasa mo yan, naka-ano na yan eh. Naka-book bound na yan eh. Di ba? Pag nagbibigay kami ng ng thesis, naka-ano na yun. Kumbaga, naka-bind na yun. Book bound na siya. Kung paano mo. Ngayon, ang tanong, ikaw ba gumawa niyan? Diba? Kasi kung hindi ka gumawa niya, hindi mo. Pwede pinagawa mo sa recto. Hindi mo Tapos binigay mo yan, tapos na. Totoo yun, attorney. Kasi, paano? totoo yun. Kasi kung hindi ka gumawa nun, hindi mo madedepensahan yun. Diba? Hindi mo alam. Binigay mo yung report mo, yari na nung ginawa yan, ano gusto mo isipin ng tao? Ikaw gumawa? Ano mapoprove na ikaw gumawa? Di through question and answer. Explain mo, kung inaral mo talaga to, hindi ka lang to bilan. Hindi namin alam kung inaral mo ba yung feasibility studies niyan eh. Ayun lang. Diba? Attorney, that's true. Yan yun. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Ganun lang kalinaw at kasimple. Attorney Claire, ang nangyari ngayon sa budget ng OVP. Ayun, for 2025. Diba? Pero tingnan mo, sa susunod, si Sebastian ngayon, syempre hihingi ng mga media yung kanyang yung kanyang opinion. Diba? Ano masasabi niya? Sabi niya, justified ako. I'm correct. Talagang stick to the plan sila. Sisirain nila ako, minaliit nila yung pondo ko, paano ako makakapagtrabaho? Diba? Diba, api ako? Ganun yung dating. Diba? Aping-api siya. Alam mo na yung datingan, Attorney Claire, ano? Style yun. Kaya nga ganun yung ginawa niya sa video niya. Tinan mo, apart pag napanood mo yun, talagang nakakaawa, hindi ba nakakaawa, napakahinahon, pati pag-upo niya, na hindi siya yung typical Sara Duterte. Hindi siya yun. Kasi hindi ganun yung galing niya. Yung typical na Sara Duterte, attorney, biglain. Nananapak, nang iirap, hindi ko alam kung nagmumura siya. Pero, sarcastic. Yun, diba? Exactly. Yun, sarcastic. Oo. Pikon. Yan. Na pag parang hindi nasusunod yung gusto, napipikon. Kaya nga niya sila pa yung sheriff, hindi nasunod yung gusto niya. Kaya asahan natin, Attorney Claire, kung didepensa man ang pangalawang pangulo, posibleng ganyan ang kanyang mga maging sagutan. Yes. Oo. So saka, imagine mo, kung ikaw magtatanong siguro, at wala kang nakalistang tanong, syempre magtatanong ka na maaaring hindi niya alam yung sagot. Or magtatanong ka na maaaring hindi friendly sa kanya yung sagot. Mga kontrobersya na pwede niyang ikalubog. Di ba? Pero yung doon sa video nila, makikita mo na scripted talaga. Tapos, ito nga mapapansin mo mga kayubi. Yung sa video na yon, may tinitignan siya sa baba. So parang yung script na sa baba Kasi minsan, this is the usual. Hindi ko alam kung pag ikaw ay nagre-recall. Partner, paano pagka nag-iisip ka? Saan ka tumitingin pag nagre-recall ka? Tinatandaan mo, saan ako pumunta noon? Saan ako kumain noon? Napapatingin ako no? sa taas. Pataas, di ba? Oo. The usual yan, pataas. Diba? Pero siya pababa. Na parang nandoon yung monitor. May tinitingnan. Yung parang concert. Sa concert kasi may monitor dyan. Nandiyan dyan yung may tinitingnan. lyrics Yan, doon lagi may tinitingin siya pag parang may bullet siguro yun Kung ano sasabihin niya. So that's scripted if ever. Kahit wala pa ka ma-monitor, yung dating niya, arrange interview siya. So possible, attorney, diba? may susunod pa yung part, yung interview na yan dito naman sa budget. Posible yun. Ano yun? Posible na magkakaroon ulit siya ng ganung interview para depensahan naman. Sa atin. Oo. Hindi, lang natin? Yung kanyang sagot Next year. Okay. Next year. Attend ba siya? Ilang taon ba siya? 3 taon? 3 taon pa ba? Ilang beses pa siyang a-attend? Sabihin niya, hindi siya a-attend. Hindi kasi naman kay VP Sara, partner. Siguro pinakita na lang yung respeto niya. Kung galit siya, di siya na lang yung wag pumunta. Pero papunta niya yung mga tao niya.
Abangan niyo po 9:30. So, Sa ngalan po ni Radyoman Rod Marcelino, Radyoman Jenny Pahilanga. At ako naman po sa Tony Clecas na ipapalalang, magtulugan ninyong karapatan.